Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to. Game test natin itong Infinix Hot 40. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications ni Infinix Hot 40. Sa OS out of the box, naka-Android 13 siya with XOS 13.1. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G88 na meron octa-core CPU at yung GPU niya is Mali G52. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayo 5,000 mAh na removable battery na support ang 33-watt fast charging at ang official price dito sa Philippines is 6,499 pesos or almost 6,500 pesos. So first na lalaruin natin is ML at ito ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog, ayun nakakatuwa na maganda performance dyan ni Infinix Hot 40 sa mataas sa setting. So yun nga, available siya sa Ultra Graphics. So playable na playable po ang ML dito. Wala naman tayong experience sa mga mabibigat na frame drops while playing. Stable naman ang ating internet connection. Wala rin tayong lag na experience. At ayun, panigurado, ma-enjoy nyo rin naman maglaro ng ML dito sa Infinix Hot 40. Smooth po ang performance. So next naman is Farlight 84. So yung graphics niya, ang pinakamataas balance din, frame rate extreme, tapos resolution high. So pagdating sa Farlight 84, okay naman yung performance ng mga J-Vlog. Smooth naman siya so far sa sinet nating settings. Nakakalungkot lang na hanggang balance graphics lang siya, kaya medyo wash out yung kanyang graphics. So hopefully sa mga ibang updates ay maging available na yung mataas na graphics dito. I think kaya naman ng MediaTek Helio G88 yan. Pero yan, sa ganitong settings ngayon, playable naman po ang Farlight 84 dito sa smartphone na to. So next naman is Battle Royale. So ito settings natin both sa Battle Royale and multiplayer. Graphics medium at ang frame rate high. So pagdating sa Battle Royale, kung makikita nyo naman, maganda performance na to be honest ni Infinix Hot 40. Smooth siya mga ka-J-Vlog, panigurado makakalaro kayo ng mabuti dito. Okay yung refresh rate niya, mataas ang ma-offer, pero sad to say hanggang medium graphics lang siya. Hindi pa ganun ka-optimize yung COD hanggang ngayon sa G88. Ewan ko kung bakit, pero matik, feeling ko pag sinet nyo naman sa high settings to or kung available, ay magiging kaya rin naman yan ng G88. So yun, sad to say hanggang medium graphics lang siya, pero maganda naman ang performance niya sa Battle Royale.
So pagdating sa COD multiplayer, maganda rin performance dyan ni Infinix Hot 40. Kung sa Battle Royale ay smooth na siya or okay yung performance, matik dito sa multiplayer ay maganda rin performance niya. So yun, makakalaro kayo na mabuti dito. Movement, okay na okay. Ayan, no? So smooth siya pagdating sa multiplayer dito sa Infinix Hot 40. So next naman is Genshin Impact. So bago tayo set natin siya muna sa pinakamataas sa settings. Tignan natin kung gaano niya ma-handle. Yan mga ka-J-Vlog. Okay. High 60, motion blur low. So kung makikita nyo, slow movement siya mga ka-J-Vlog. Nahihirapan siya pag sinet natin siya sa mataas sa settings na naka-on yung motion blur. Ayan. Pero try naman natin i-off mga ka-J-Vlog. Tingnan natin kung mag-iiba ba yung performance niya pag naka-off yung motion blur dito. So off, high settings pa rin, same. So kung makikita nyo, medyo umokay yung movement niya nung in-off natin yung motion blur. Pero still, meron pa rin tayong mga frame drops na na-experience. Pero mas gumanda yung performance niya nung in-off natin yung motion blur. Mas nakaka-move siya or nakakahinga pa siya ng konti compare kanina sa naka-motion blur. So, playable naman na siya mga ka-J-Vlog, pero meron mga frame drops tayo na experience while playing Genshin Impact sa mataas sa settings. Expect nyo na yan. At nafe-feel ko medyo umiinit na rin yung smartphone sa bandang joystick. May mga frame drops tayo na experience. Ngayon, set natin sa pinakamababang settings to mga J-Vlog or lowest settings, 30 FPS at naka-off ang motion blur. Tignan nyo yung graphics niya. Naging pixelated na siya. So, meaning na set na natin siya. At when it comes sa movement, medyo umokay siya. Mas naging light kumbaga yung performance niya dahil sinet natin siya sa mababang settings. Mas gumanda kumbaga yung performance Pero syempre, ang kapalit niyan is yung mababang graphics niya or pixelated graphics. So yon. When it comes sa Genshin, yes, playable siya dito mga ka-J-Vlog sa Infinix Hot 40. Pero sinasuggest kong settings na gawin nyo or iset nyo nasa pinakamababa lang, lalo na pag matagal kayo maglalaro dito. Kasi kahit sa pinakamababang settings, nakaka-experience na tayo ng frame drops dito sa Infinix Hot 40. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance si Infinix Hot 40. So nakakatuwa, di ba? Sa ganitong presyo na 6.5, minsan pwede nyo pa tumakuha ng 5K pag na-timingan nyo yung sale ng Infinix sa Shopee. All goods na all goods siya mga ka-J-Vlog for gaming sa budget segment. Biruin nyo 8GB of RAM, 256GB of internal storage na ma-offer niya. At sa ganyang presyo mga ka-J-Vlog ay panigurado sulit na itong Infinix Hot 40. MediaTek Helio G88 na i-offer niya. All goods yan. Compare naman din sa mga ibang kapresyo niya, ang ino-offer is MediaTek Helio G85. So mas advanced or mas powerful yung in-offer ni Infinix Hot 40 compare sa mga ibang competitors niya dito sa market. So yun, kung naghanap kayo ng isang budget smartphone na magandang gaming performance, maganda rin i-consider itong Infinix Hot 40 para sa inyo. Biruin yun, playable ang Mobile Legends dito mga ka-J-Vlog sa mataas sa settings. Wala tayong experience sa any frame drops while playing. Genshin din, nakakagulat ay kaya niya. So salamat din yan of course sa mataas yung RAM na 8GB of RAM. Napakalaking tulong po ng malaking RAM while playing games sa inyong smartphone. Tapos tinernuhan pa ng malaking storage, 256GB to store plenty of games dito sa smartphone na to. Kasi let's be honest, 128GB sa talaga pinaka-minimum. Pag magigaming kayo sa smartphone 64 ay totally hindi na po talaga pwede yan. Ang konti na lang na malalagay nyo. 256GB, okay na okay. Marami kayo malalagay dyan. Kaya ito, si Infinix Hot 40, dinesign to ni Infinix para sa mga consumers na naghahanap ng murang smartphone na pwede for gaming. Natuwa naman ako sa gaming performance ni Infinix Hot 40 to be honest mga ka-J-Vlog. Kaya kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link na to sa description.